Baguhin mo ang iyong huling habilin, kung hindi, pagsisisihan mo, matapang na utos ng aking manugang. Ngumiti ako ng malamig at pinirmahan ang dokumento, na tila sumasang-ayon sa kanyang mga kondisyon. Nagtagumpay siya, sa pag-akalang nadaig na niya ang matandang kuripot. Ngunit nang mabasa niya ang mga detalye sa notaryo, nanlaki sa takot ang kanyang mga mata. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isulat sa mga komento kung anong oras na sa inyong lugar ngayon. Parang yelo ang hapagkainan, at hindi ito dahil sa ulan na bumubuhos sa labas ng mga bintana ng bahay namin sa Quezon City. Nasa tapat ko ang anak kong si Tadeo, pinaglalaruan ang kanin sa kanyang plato na parang isang batang may kasalanan. Ang kanyang asawang si Olivia, sa kabilang banda, ay walang anumang pag-aalinlangan na tumitig ng diretsyo sa aking mga mata. Hernan, kailangan nating mag-usap tungkol sa espasyo, sabi niya habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang tinidor. Hindi Itay o kahit Don Hernan, kundi Hernan lang, na parabang ako'y isang estranghero na sobra na ang pananatili. Dahan-dahan akong uminom ng tubig. 40 taon sa pagiging abogado ng ari-arian ang nagturo sa akin kung kailan dapat magsalita at kung kailan hahayaan ang katahimikan na gumawa ng trabaho. Pagkatapos ng 38 taon, umasa akong natutunan din ito ni Tadeo mula sa akin, ngunit nakatitig lang siya sa kanyang plato. Malaki naman ang bahay na ito, sabi ko ng mahinahon. 3 silid sa itaas, ang aking opisina, ang silid panauhin, maraming espasyo. Ang tawa ni Olivia ay sapat na talas para makasugat ng salamin. Yan na ang problema. Masyadong malaki ang espasyo mo. Kailangan namin ni Tadeo ng lugar para umunlad, para planuhin ang aming kinabukasan. Huminto siya, at ang kanyang mga matay kumikinang sa isang bagay na hindi ko pa mapangalanan. Siguro, oras na para isaalang-alang mo ang ibang mga tirahan. Ibang tirahan? Hinayaan kong manatili sa ere ang mga salitang iyon. Gaya ng, may mga magagandang retirement community sa lugar. Mga assisted living facility kung saan may mga kaedad ka, mga aktibidad, at pangangalagang medikal na naroon mismo. Ngumiti siya, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. 68 ka na, Hernan. Hindi mo ba iniisip na mas magiging komportable ka sa isang lugar na idinisenyo para sa mga senior? Sa wakas ay tuminala si Tadeo. Itay, ang ibig lang niyang sabihin, ang ibig kong sabihin ay eksakto ang sinasabi ko, putol ni Olivia sa kanya. Masyadong malaki ang bahay na ito para alagaan ng isang matandang lalaki. Makatuwiran lang. Maingat kong ibinaba ang aking baso. Ang bahay na itinayo ng aking mga magulang noong 1952, kung saan ko pinalaki si Tadeo, kung saan nagtanim ang yumaong asawa kong si Margarita ng mga rosas na namumulaklak pa rin tuwing tagsibol, ay masyadong malaki para sa akin. Ito ang bahay ko, sabi ko ng mahina. Sa ngayon, sagot ni Olivia, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bagay na maaaring ituring na bulong kung hindi lang ito napakapormal. Sa ngayon, tumayo siya at kinuha ang mga plato ng may agresibong kahusayan. Nagbulong si Tadeo ng isang bagay tungkol sa mga email sa trabaho na kailangan niyang tingnan at nawala sa itaas. Naiwan akong mag-isa sa mesang minana ko pa sa aking ama, nakikinig sa pagkalampag ni Olivia ng mga pinggan sa kusina na may hindi kinakailangang lakas. Dapat ay pumunta na ako sa aking opisina, dapat ay pinalampas ko na lang, ngunit may isang bagay na nagpatigil sa akin sa paanan ng hagdan. Ang kanilang mga boses ay umaabot mula sa kusina. Matinis at malinaw ang kay Olivia. Ang kay Tadeo ay isang mahinang pagsang-ayon. Masyadong matagal mamatay ang tatay mo, Tadeo. Kailangan natin ang perang iyon ngayon, hindi kapag 50 na tayo at kalahati na ng buhay natin ang tapos. Live naman. Malusog siya. Maaaring mabuhay pa ng 20 taon. Iyon nga ang punto ko. 20 taon na panonood sa kanya na nakaupo sa isang ari-arian na nagkakahalaga ng 50 milyon at Diyos lang ang nakakaalam kung magkano pa ang nasa ipon niya. Hindi ito patas. Dapat nating tinatamasa ang perang iyon, nagtatayo ng isang bagay. Napahawak ako ng mahigpit sa hawakan ng hagdan. Ipinakita sa akin ng batas sa ari-arian ang pinakamasamang dinamika ng pamilya, kung paano ginagawang buitre ng pera ang mga anak. Hindi ko kailanman inisip na nakapagpalaki ako ng isa. Ano nang gusto mong gawin ko? Tanong ni Tadeo, mahina ang boses. Gusto kong kumbinsihin mo siya. O mas mabuti pa, gagawin nating hindi komportable ang bahay na ito para kusa siyang umalis.
At kapag wala na siya, ibebenta natin ang lugar na ito at sa wakas ay sisimulan na nating mamuhay sa paraang nararapat sa atin. Umakyat ako sa aking opisina, bawat hakbang ay sinusukat at sinadya. Hindi ko ibinagsak ang pinto, hindi ako nagsali ng inumin o sumuntok sa pader. Umupo lang ako sa aking mesa, kung saan daan-daang huling habilin at tiwala ang aking binalangkas, at tumitig sa bintanang basang-basa ng ulan. 40 taon ng pag-alam kung paano sinisira ng mga pamilya ang isa't isa dahil sa mana, at nabulag ako sa nangyayari sa sarili kong tahanan. Ang mga senyales ay naroon na pala na pagtanto ko. Ang lumalagong pagkainip ni Olivia sa aking presensya, ang kanyang kaswal na kalupitan na nagbabalak kayong mga nakakatulong na mungkahi. Ang unti-unting paglayo ni Tadeo, ang pagpili sa kanya kaysa sa akin sa bawat maliit na laban hanggang sa wala ng maliliit na laban na natira. Tanging ang digmaang ito na hindi ko alam na aking nilalabanan. Ngunit alam ko na ngayon. At ginugol ko ang 4 na dekada sa pag-aaral ng bawat legal na pandaraya, bawat butas sa batas, bawat paraan upang protektahan ang mga ari-arian mula sa mga hindi karapat-dapat. Ang batas sa ari-arian ay hindi lamang tungkol sa pamamahagi ng yaman. Ito ay tungkol sa pagtiyak na ang mga tamang tao ang makakakuha ng nararapat sa kanila. Lahat ng ito. Kumuha ako ng isang yellow legal pad at nagsimulang magsulat. Hindi sa galit, hindi sa sakit, kundi sa malamig na katumpakan ng isang profesional na sa wakas ay natagpuan ang isang kaso na mahalaga. Nang matapos ko ang aking mga paunang tala, tumila na ang ulan at tumahimik na ang bahay. Si Olivia at Tadeo ay nagretiro na sa kanilang silid tulugan, marahil ay nagpaplano kung saang retirement home ako itatapon. Hayaan silang magplano. Mayroon din akong sariling mga plano. At hindi tulad ng sa kanila, ang sa akin ay magiging legal na hindi matitinag. 2 araw pagkatapos ng hapunan na yon, nagising akong iniisip ang mga photo album. 3 buwan na ang nakalipas, siguro 4. Umuwi ako mula sa aking lingguhang kape kasama ang mga dating kasamahan upang matagpuan ang mga basurahan sa gilid ng kalsada. At may kung anong bagay sa pagiging umbok nito ang nag-udyok sa akin na tingnan. Ang mga album ni Margarita. Bawat litrato mula sa aming 30 taong pagsasama, mula sa pagkabata ni Tadeo, mula sa mga bakasyon ng pamilya, at tahimik na linggo ng umaga, lahat ay isiniksik sa mga itim na supot ng basura na parang walang halaga. Hinarap ko si Olivia sa kusina. Gumagawa siya ng smoothie, ganap na walang pakialam. 40 taon ng mga alaala iyon, sabi ko, sinusubukang panatilihin kalmado ang aking boses. Halos hindi niya ako tiningnan. Nakakain ng espasyo sa aparador sa pasilyo. Mga lumang maamag na libro na puno ng mga taong wala na. Pumayag si Tadeo na kalat lang ang mga yon. Pumayag si Tadeo. Natagpuan ko siya sa garahe. Hindi niya ako matingnan sa mata. Itay, kailangan namin ng espasyo sa aparador. Tama si Liv. Nakatambak lang doon. Hindi mo naman tinitingnan. Dahil ligtas sila, dahil alam kong naroon sila. Nasagip ko ang kaya kong sagipin mula sa mga basurahan, ngunit nagawa na ang pinsala. Hindi sa mga litrato. Karamihan ay nakaligtas. Kundi sa aking pag-unawa sa kung sino na ang aking anak. Ngayon, nakaupo sa aking mesa noong Agosto 17, idinagdag ko ang insidenteng iyon sa aking lumalaking listahan. Ang pattern ay nagiging malinaw. Noong nakaraang buwan, hiniling ko kay Olivia na tulungan akong abutin ang isang kahon sa itaas na estante ng pantry. Sumasakit ang aking likod at naroon lang siya. Tiningnan niya ako na para bang hiniling ko sa kanya na mag-donate ng bato. Kumuha ka ng bangko, Hernan. Hindi mo ako katulong. Hindi ko naman sinasabing ganoon. Akala ko lang, akala mo ititigil ko ang lahat para tulungan ka. May buhay ako. Gawin mo mag-isa. Nasa kabilang silid si Tadeo. Narinig niya ang lahat. Wala siyang sinabi. Pagkatapos, mayroong tawag sa telepono na narinig ko 2 linggo na ang nakalipas. Nasa sala si Olivia nakausap ang isa sa kanyang mga kaibigan, ang kanyang boses ay umaalingaw sa manipis na pader ng lumang bahay. Ang matandang kuripot ay nakaupo sa lahat ng perang iyon na parang may halaga talaga. Pinag-uusapan natin ang hindi bababa sa 25 milyon na ipon, marahil higit pa. Dagdag pa, ang bahay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyon, at umaarte siya na parang ninanakawan natin siya kapag humihingi tayo ng simpleng pautang para simulan ang negosyo ni Tadeo. Hindi sila kailanman humingi ng pautang.
Ang hiningi nila ay 3 milyon. Walang mga tuntunin, walang plano sa pagbabayad. Iminungkahi ko ang isang tamang business loan mula sa bangko sa halip, inalok na maging co-signer. Tinawag akong paranoid ni Olivia. Hindi nagtitiwala sa sarili niyang anak, tumawa siya sa telepono. Ang matandang damulag ay kumakapit sa kanyang mga kusing na parang magpapainit sa kanya sa gabi. Idinokumento ko ang bawat insidente sa aking legal pad, mga petsa at detalye. Mga gawi mula sa 40 taon ng pagbuo ng mga kaso. Ang mga katotohanan ay mahalaga. Ang ebidensya ay mahalaga. Ang emosyon ay kaaway ng mahusay na gawaing legal. Noong Agosto 20, tinitingnan ko ang mga sulat nang lumapit si Aling Patricia, ang aking kapitbahay sa tapat. Nagturo si Aling Patricia ng Filipino sa high school sa loob ng 30 taon bago magretiro at mayroon siyang paraan ng isang guro sa pagpansin ng mga bagay-bagay. Hernan, hindi na kita masyadong nakikitang lumalabas. Abala sa ilang proyekto, sabi ko, habang sinusuri ang mga bayarin at anunsyo. Nakita ko si Tadeo at Olivia noong isang araw. Galing sila sa Ayala Land Premier sa downtown, mukhang tuwang-tuwa sa isang bagay. Natigilan ang aking kamay sa isang alok ng credit card. Ayala Land Premier. Noong Huwebes ng hapon. Naglalunch ako sa maliit na kainan sa tapat. Napaka-energetic nila, pinag-uusapan ang isang feature sale. Akala ko baka nagpaplano silang bumili ng pangalawang ari-arian, isang investment o kung ano. Ngumiti siya ng mainit. Nakakatuwang makita ang mga kabataan na nagpaplano para sa hinaharap. Napakabuti nga, naisagot ko. Salamat, Patricia. Pagbalik sa loob, tumayo ako sa aking opisina, tinitingnan ang bahay na minana ko sa aking mga magulang noong 1987. Binili nila ito noong 1952 sa halagang 50,000. Ngayon, nagkakahalaga na ito ng 50 milyon ayon sa huling pagtatasa. Pangunahing real estate sa Quezon City, malapit sa Tomas Morato, orihinal na sahig na gawa sa kahoy, isang hardin na inalagaan ni Margarita hanggang sa kunin siya ng kanser 5 taon na ang nakalipas. At si Olivia at Tadeo ay nagpaplano ng ibenta ito. Hindi kung ako mamatay kundi kapag. Sinabi ni Patricia na feature sale, ngunit ang kanilang pananabik ay nagpapahiwatig na iniisip nilang mas malapit ang hinaharap na yon kaysa sa inaakala. Kailangan ko ng kumpirmasyon. Ang printer sa pasilyo ay hindi lang sa akin. Ginagamit naming lahat. Napansin kong may pinrint si Tadeo kahapon at nagmamadaling umalis. Nang tingnan ko ang output tray ng gabing iyon, natagpuan ko ang nakalimutan niyang kunin. Isang paunang pagtatasa ng ari-arian mula sa Ayala Land Premier. Ang aking address, pagsusuri sa merkado na nagpapakita ng mga maihahambing na benta. At sa itaas, nakasulat kamay sa natatanging sulat ni Olivia, para sa mabilis na pagbebenta pagkatapos ng mana. Hindi posibleng pagbebenta, kundi mabilis na pagbebenta pagkatapos ng mana. Kinunan ko ng litrato ang dokumento gamit ang aking telepono bago ito ibalik sa eksaktong kinalalagyan nito. Mas maraming ebidensya para sa file na lalong kumakapal araw-araw. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking opisina at hinayaan ang sarili kong alalahanin ang insidente sa kaarawan noong nakaraang buwan. Ikapitong kaarawan ng aking apong si Jacob at tinanong ko si Tadeo kung anong oras ako dapat dumating. Actually, Itay, sabi niya, hindi nakatingin sa akin. Iniisip ni Olivia na baka mas mabuti kung hindi ka na pumunta sa isang ito. Hindi pumunta sa kaarawan ng apo ko. Lumitaw si Olivia sa pintuan. May tendensya kang monopolisahin ang usapan sa iyong mga lumang kwento tungkol sa mga kaso. Nakakasira ng mood. Ayaw marinig ng mga kaibigan ni Jacob ang tungkol sa iyong mga araw ng katanyagan. Ginagawa mong tungkol sa iyo ang lahat. Pumunta pa rin ako, dumating ng maaga dala ang regalo ni Jacob. Ang ngiti ni Olivia ay nakakalason. Naging tensyonado ang party, at umalis ako pagkatapos ng 1 oras, pinapanood ang naguguluhang mukha ni Jacob sa rearview mirror. Pagkatapos ay mayroong mensahe mula sa doktor. Tumawag ang opisina ni A.C. Chan tungkol sa resulta ng aking taunang physical exam, may kaunting alalahanin sa aking mga antas ng kolesterol. Hiniling nilang makausap ako ng agaran. Ang mensahe ay napunta sa landline ng bahay. Si Olivia ang sumagot. Sinabi niya ito sa akin 3 araw makalipas, kaswal habang nag-aalmusal. Ah, nga pala, tumawag ang doktor mo noong nakaraang linggo.
Isang bagay tungkol sa mga resulta ng pagsusuri. Noong nakaraang linggo, kailan? Lunes yata. O Martes ba? Nagkibit balikat siya. Mahalaga ba yon? Huwebes na noon. Agad kong tinawagan ang opisina ni AC Chan. Ang receptionist ay tila guminhawa nang marinig ako. 4 na araw na pala nila akong sinusubukang kontakin tungkol sa mga pagsasaayos ng gamot. Hindi naman nagbabanta sa buhay, ngunit mahalaga. Ibinaling ko ang tingin kay Olivia na nag-scroll sa kanyang telepono na may pinag-aralang kawalang interes. Nakalimutan mong sabihin sa akin na tumawag ang doktor ko tungkol sa mga isyong medikal. Marami akong iniisip, Hernan. Hindi ako pwedeng maging sekretarya mo. Bawat insidente, bawat kaswal na kalupitan, bawat kalkuladong abala, hindi ito mga hiwalay na pangyayari. Bahagi ito ng isang pattern, isang kampanya upang iparamdam sa akin na hindi ako katanggap-tanggap sa sarili kong tahanan, upang itulak ako patungo sa retirement community na binanggit ni Olivia. O marahil ay para lang hintayin ako, gawing miserable ang aking mga natitirang taon upang kapag sa wakas ay namatay ako, mararamdaman nilang may karapatan silang ipagdiwang ang kanilang mana. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang bumalangkas ng isang email kay Atty. Elena Reyes. Si Elena ay nagtrabaho kasama ko sa Montecillo and Associates sa loob ng 20 taon bago ako bahagyang magretiro at ipasa ang aktibong pamamahala sa aking mga kasosyo. Siya ay mahusay sa dokumentasyon ng ari-arian, maselan sa detalye, at higit sa lahat, siya ay isang taong lubos kong pinagkakatiwalaan. Elena, nag-type ako, kailangan ko ng tulong mo sa isang sensitibong personal na usapin. Maaari ba tayong magkita sa katapusan ng linggo? Gumagawa ako ng pagbabago sa huling habilin na nangangailangan ng iyong partikular na kadalubhasaan. Ito ay komplikado at mahalagang makuha natin ang bawat detalye ng eksakto. Ang kanyang tugon ay dumating sa loob ng 1 oras. Sabado, 10 oras ng umaga sa opisina ko. Magdala ka ng kape. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Hindi isang masayang ngiti. Higit pa sa ngiti na nakukuha ko kapag natagpuan ko ang perpektong legal na diskarte para sa isang mahirap na kaso. Ang hakbang na magbabago sa lahat. Dahil yon talaga ito. Isang kaso. Ang pinakamahalagang kaso na aking hahawakan. Hindi ko na lamang pinoprotektahan ang aking mga ari-arian. Nagtuturo ako ng isang aral tungkol sa kasakiman, tungkol sa pagbabaliwala sa mga tao, tungkol sa pag-aakala na ang isang matandang lalaki ay masyadong hangal o masyadong mahina para lumaban. Ginugol ko ang 40 taon sa pagpapakita sa mga tao na ang mga pag-aakala ay maaaring maging magastos. Oras na para ipakita sa sarili kong pamilya ang parehong bagay. Sabado ng umaga, Agosto 21, umupo ako sa aking opisina na may bagong yellow pad. Sa itaas ng pahina, isinulat ko ang dokumentasyon at ginuhitan ito ng 2 beses. Mga lumang gawi mula sa pagbuo ng mga kasong hindi matitinag. Hindi pa magagamit ang opisina ni Elena hanggang sa susunod na katapusan ng linggo, ngunit nagbigay ito sa akin ng oras upang mangalap ng ebidensya. Hindi para sa isang korte. Hindi ko kailangan yon. Ito ay para sa aking sariling kalinawan, upang matiyak na hindi ako nag-o-overact, na ang nararamdaman ko sa aking kalooban ay tumutugma sa kung ano ang maaari kong patunayan sa papel. Ang unang entry ay simple, Agosto 15, usapan sa hapunan. Iminungkahi ni Olivia ang retirement home. Direktang sipi, ito ang bahay ko. Tugon niya, sa ngayon. Huminto ako, ang panulat ay nakalutang sa ibabaw ng papel. Ang pagsulat nito ay ginawa itong totoo sa ibang paraan. Hindi na isang masamang panaginip kundi isang testimonya. Narinig na usapan sa kusina, masyadong matagal mamatay ang tatay mo. Kailangan natin ang perang iyon ngayon. Mas diniinan ko ang panulat sa papel. Huminga ako ng malalim at ipinagpatuloy ang pagdodokumento, ang konsultasyon sa real estate na nabanggit ni Patricia, ang nakalimutang printout na natagpuan ko. Bawat insidente ay may petsa at detalye. Malamig na ang aking kape nang matapos ko ang paunang listahan. 7 pahina ng dokumentadong paghamak. Isinantabi ko ang pad at bumaba. Tahimik ang bahay. Umalis si Olivia at Tadeo. Kung saan, hindi nila sinabi sa akin. Bukas ang pinto ng kanilang silid tulugan, at habang dumadaan ako, may isang bagay na nakakuha ng aking pansin. Ang laptop ni Olivia ay nasa ibabaw ng kama,
madilim ang screen, ngunit umiilaw ang power light. Hindi ko ipinagmamalaki ang ginawa ko, ngunit hindi ko rin ito ikinahihiya. Kapag may nagpaplanong kunin ang lahat mula sa iyo, may karapatan kang malaman ang mga detalye. Hindi naka-password ang laptop. Sobrang kumpiyansa, marahil. Hindi niya naisip na titingnan ko. Bukas ang kanyang email. Nag-scroll ako sa mga kamakailang mensahe at naroon ito, isang thread kasama ang Ayala Land Premier. Ang pangalan ng ahente ay A. Cruz. Bilang follow-up sa ating konsultasyon tungkol sa 2,847 Maple Street, simula ng isang email. Iyon ang address ko. Gaya ng napag-usapan, ang kasalukuyang pagsusuri sa merkado ay nagmumungkahi ng pinakamainam na listahan sa pagitan ng 50 milyon hanggang 52 milyon. Dahil sa lokasyon at kondisyon ng ari-arian, inaasahan namin ang isang pagbebenta sa loob ng 30 tandang bawas 60 araw mula sa listahan. Inihanda ko na ang paunang papeles gaya ng hiniling. Maaari na nating tapusin ang lahat kapag handa na kayong magpatuloy. Tugon ni Olivia, may petsang 3 araw na ang nakalipas. Salamat, A. Cruz. Hindi pa kami handang maglista, ngunit hindi na rin magtatagal. Makikipag-ugnayan kami sa lalong madaling panahon. Kumuha ako ng mga screenshot gamit ang aking telepono. Pagkatapos ay nakakita ako ng isa pang thread ng email na nagpatindig ng aking balahibo. Isang katanungan sa Sunset Year Senior Living, isa sa mga murang nursing facility sa gilid ng lungsod, ang uri na may mga reklamo tungkol sa kakulangan ng kawani at kaduda-dudang pangangalaga. Nagtatanong kami tungkol sa availability para sa isang 68 taong gulang na lalaki, karaniwang malusog, ngunit nagiging mahirap ng pamahalaan sa bahay. Ano ang inyong mga rate para sa isang pribadong silid, at gaano kabilis ninyo kayang tumanggap ng isang admission? Ang tugon ay nagdetalye ng mga buwanang gastos, 280,000 para sa isang pribadong silid, ngunit may available na shared room kaagad sa halagang 170,000. Tumugon si Olivia na nagtatanong tungkol sa shared room option. Hindi lang nila pinaplano na kunin ang aking bahay. Pinaplano nilang itapon ako sa pinakamurang pasilidad na mahahanap nila habang ginagastos ang aking pera. Maingat kong isinara ang laptop eksakto kung paano ko ito natagpuan at bumalik sa itaas. Ang legal pad ay tila hindi na sapat. Binuksan ko ang aking laptop at gumawa ng isang dokumentong protektado ng password. Pagkatapos ay isinulat ang lahat, inilakip ang mga screenshot. Bumukas ang pinto sa ibaba. Umabot sa itaas ang boses ni Olivia. Dapat kumain na tayo ng tanghalian habang nasa labas. Ayokong magluto. Ang bulong ng pagsang-ayon ni Tadeo. Muling sumara ang pinto. Hindi man lang nila tiningnan kung may kailangan ako, kung nakakain na ba ako. Nag-iisa ako sa bahay na naibenta na nila sa kanilang isipan. Ipinakita ng aking telepono ang 11:47 ng umaga. Mayroon akong hindi bababa sa 1 oras, marahil 2, para sa sarili ko sa bahay. Ginugol ko ang oras na yon sa paggawa ng mga kopya ng bawat mahalagang dokumento na pag-aari ko. Titulo ng ari-arian, mga bank statement. Ang orihinal na huling habilin na binalangkas ko 5 taon na ang nakalipas, na hinati ang lahat ng pantay sa pagitan ni Tadeo at 2 charity foundation na nakatrabaho ko sa mga nakaraang taon. Ang habilin na yon ay tila patas noon. Mamamana ni Tadeo ang bahay at kalahati ng aking ipon, humigit kumulang 12,500,000. Ang mga charity ay tatanggap ng natitira upang ipagpatuloy ang gawaing sinuportahan namin ni Margarita noong kami ay mag-asawa. Pagtingin ko dito ngayon, nakita ko kung paano ito tiningnan ni Olivia. Hindi sapat, hindi sapat para sa isang taong gusto ang lahat. Naalala ko muli ang kaarawan ni Jacob, ang sinubukan ni Olivia na hindi ako isama. Ang aking 7 taong gulang na apo, na dati tumatakbo para yakapin ako pagdating ko, ay tila nalilito noong araw na yon. Malayo, na parang may sinabi sa kanya tungkol sa akin na hindi tumutugma sa kanyang mga alaala. Lolo, sabi ni Mommy, palagi ka raw pagod at masungit ngayon. Okay ka lang po ba? Lumuhod ako sa kanyang antas. Okay lang ako, apo. Tumatanda lang, iyon lang. Sabi ni Mommy, ang mga matatanda daw ay nalilito at nakakalimot. Nakakalimutan mo na ba ako? Ang manipulasyon ay mas malalim kaysa sa aking napagtanto. Hindi lang pinaplano ni Olivia na kunin ang aking mga ari-arian. Isinusulat niyang muli ang aking relasyon sa aking apo, ipinipinta ako bilang isang pabigat,
isang taong dapat kaawaan at sa huli ay itapon. Idinagdag ko iyon sa dokumentasyon. Hindi legal na ebidensya, kundi personal na motibasyon, isang paalala kung bakit ito mahalaga higit pa sa pera. Martes, Agosto 24, nagising ako sa mga boses sa pasilyo sa labas ng aking silid. Si Olivia at Tadeo ay nagtatalo sa malupit na mga bulong na hindi gaanong pabulong. Kailangan mong mas diinan siya, sabi ni Olivia. Matigas ang ulo niya. Kung hindi mo siya pipilitin, mananatili tayo rito magpakailanman. Hindi ko basta-basta pwedeng hilingin na baguhin niya ang kanyang habilin, Liv. Hindi ganoon iyon gumagana. Kung gayon, ipaunawa mo sa kanya na may mga kahihinatnan. Kontrolado natin ang bahay na ito ngayon, aminin man niya o hindi. Wala nang pagluluto ng paborito niyang pagkain. Wala nang pagsasama sa kanya sa mga desisyon ng pamilya. Ipadama mo sa kanya na siya ay isang bisita na dapat na siya. Nanatili akong nakahiga sa kama, nakikinig sa aking anak na sumasang-ayon na sistematikong ihiwalay ako sa aking sariling tahanan. Kinabukasan, sinubukan ko ang teorya. Bumaba ako para mag-almusal at nakita kong si Olivia ay nagluluto ng itlog at tinapay para sa dalawa. Nang kumuha ako ng plato, pinigilan niya ako. Nagmamadali kami para sa isang appointment. Bahala ka na sa sarili mo ngayong umaga. Walang appointment. Tiningnan ko ang kalendaryong nakasabit sa kusina, walang laman para sa buong araw. Ito ang bagong diskarte, maliliit na kalupitan na idinisenyo upang sirain ako. Gumawa ako ng sarili kong almusal, kumain ng tahimik habang sila ay nakaupo sa tapat ko, tinatalakay ang kanilang mga plano. Walang sinuman sa kanila ang kumilala sa aking presensya. Ako ay isang multo sa sarili kong kusina. Nang araw ding iyon, nakakita ako ng isa pang nakalimutang printout sa shared printer. Ito ay isang budget spreadsheet. Mga plano pagkatapos ng mana ang pamagat. Sinuri ko ang mga kolumn, pagbebenta ng bahay, 50 milyon, minus mga bayarin sa real estate, katumbas equals 47 milyon, mana sa ipon, 25 milyon, kabuang ari-arian, 72 milyon. Pagkatapos ay ang mga alokasyon, 25 milyon para sa pangarap na bahay sa Tagaytay, 8 milyon para sa tech startup ni Tadeo, 1,000,000 para sa mga mamahaling sasakyan, na 2. Nagpatuloy ang listahan, paglalakbay, mga renovation, membership sa country club. Wala saan man sa spreadsheet na yon ang isang linya para sa edukasyon ng aking apo, wala para sa kawanggawa, walang nagpapahiwatig na tinitingnan nila ang mana na ito bilang anumang bagay maliban sa personal na panalo sa loto. Kinunan ko ito ng litrato, ibinalik sa printer tray, at idinagdag sa aking lumalaking file. Pagsapit ng Agosto 26, ang kapaligiran sa bahay ay lumipat mula sa malamig patungo sa hayagang puot. Hindi na nag-abala si Olivia sa pagkukunwari. May gusto siya at gusto niya ito ngayon. Nagbabasa ako sa sala nang pumasok siya, si Tadeo ay sumusunod sa likuran niya na parang isang atubiling anino. Hindi siya umupo, tumayo lang sa ibabaw ko na nakahalukip-kip ang mga braso. Kailangan nating pag-usapan ang iyong habilin, Hernan. Minarkahan ko ang aking pahina at tumingala. Ang aking habilin ay aking negosyo. Ang iyong habilin ay aming negosyo. Si Tadeo ang iyong kaisa-isang anak. Ang perang iyon ay dapat mapunta sa amin, sa iyong pamilya, hindi sa ilang mga charity na hindi man lang alam ang pangalan mo. Kaya, nakita niya ang orihinal na habilin sa paanuman. Marahil ay nagnakaw ng tingin sa aking opisina tulad ng pag-snoop ko sa kanyang laptop. Patas lang. Ang mga charity na iyon ay gumagawa ng mahalagang trabaho. Sinusuportahan namin sila ni Margarita sa loob ng maraming taon. Patay na si Margarita, patag na sabi ni Olivia. Gumagastos ka ng pera sa nakaraan habang ang iyong aktwal na buhay na pamilya ay naghihirap. Naghihirap. Hinayaan kong manatili sa ere ang salitang iyon. Nakatira ka sa isang bahay na nagkakahalaga ng 50 milyon ng walang upa. May trabaho si Tadeo. Saan eksakto ang paghihirap? Gusto naming magsimula ng negosyo, sabi ni Tadeo, halos hindi marinig ang boses. Ang aking tech idea, iyong sinabi ko sa'yo. Kailangan namin ng puhunan. Kung gayon, kumuha kayo ng business loan. Inalok kong maging co-signer ilang buwan na ang nakalipas. Ang mga bangko ay humihingi ng napakalaking interes, putol ni Olivia. Bakit kami magbabayad ng libu-libo sa interes kung nakaupo ka sa mahigit 25 milyon na ipon na hindi mo kailanman gagamitin? 68 ka na, Hernan.
Hindi mo gagastusin ang perang iyon. Iniimbak mo lang. Isinara ko ang aking libro. Ano eksakto ang iyong iminumungkahi? Baguhin mo ang iyong habilin. Gawin mong si Tadeo ang nag-iisang benepisyaryo. Walang mga charity, walang mga kondisyon, walang mga komplikadong tiwala. Simple at malinis. Lahat ay mapupunta sa kanya. Sa amin, mahinang pagtatama ni Tadeo. Tiningnan siya ni Olivia at nanahimik siya. At kung tatanggi ako, ang ngiti ni Olivia ay kasing talas ng basag na salamin. Kung gayon, kailangan nating muling isaalang-alang ang ating tirahan. Siguro oras na para maranasan mo ang isa sa mga retirement community na tiningnan namin. Ang Sunset Years ay may agarang availability. Tiningnan ko. Namilipit ang aking sikmura, ngunit pinanatili kong neutral ang aking ekspresyon. Ililipat mo ang iyong ama sa isang pasilidad labag sa kanyang kalooban. Ililipat ka namin sa isang pasilidad para sa iyong sariling kapakanan, pagtatama niya. Tumatanda ka na, Hernan. Paano kung mahulog ka? Paano kung makalimutan mong inumin ang iyong gamot? Hindi responsable para sa iyo na manirahang mag-isa. Hindi ako naninirahang mag-isa. Nandito ka. Hindi na magtatagal, sabi niya. Hindi kong ipipilit mong maging mahirap. Handa kaming umalis ni Tadeo. Iwan ka dito mag-isa. Tignan natin kung paano mo kakayanin. O, yumuko siya, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bagay na halos banayad, halos mabait. Maaari mong gawing madali ito. Baguhin ang habilin. Siguraduhin ang kinabukasan ng iyong anak. At tayong lahat ay magpapatuloy bilang isang masayang pamilya. Nakatayo si Tadeo sa likuran niya at sa isang saglit ay nagtama ang aming mga mata. Nakita ko ang pagkakasala roon at kahihiyan, ngunit hindi sapat sa alinman sa mga iyon upang magsalita siya. Hindi sapat upang maalala niya ang lalaking nagturo sa kanya kung paano magbisikleta, na umupo sa bawat laro ng baseball, na nagbayad para sa kanyang edukasyon sa kolehiyo. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ito, sabi ko. Marami ka ng oras. Kailangan namin ng sagot. Sabi ko, kailangan ko ng oras para mag-isip. Tumayo ako, sinalubong ang kanyang mga mata. Hindi ako gagawa ng mga malalaking legal na desisyon sa ilalim ng pressure. Kung iyon ang nagpapahirap sa akin, ganoon na nga. Tumigas ang panga ni Olivia. Sige, pag-isipan mo. Ngunit habang nag-iisip ka, tandaan mo na kami ang may kontrol sa paglapit kay Jacob. Hindi ba't isang kahihiyan kung makaligtaan mo rin ang susunod niyang kaarawan? O kung magpasya kaming lumipat sa probinsya, malayo para bisitahin ang isang apo na hindi mo na nakikita. Ang paggamit kay Jacob bilang leverage, bago yon. At mas malalim ang tama nito kaysa sa anumang sinabi niya. Lumakad ako palampas sa kanilang dalawa nang walang isa pang salita, umakyat sa aking opisina, at ikinandado ang pinto. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi sa takot, kundi sa galit na ginugol ko ang isang buong buhay sa pagkontrol. Kinuha ko ang aking telepono at nag-text kay Elena. Kailangang i-move up ang ating meeting. Pwede ba bukas sa halip na Sabado? Mabilis na dumating ang kanyang tugon. Okay lang ba ang lahat? Hindi, pero magiging okay bukas ng 10 oras. Pupunta ako. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama na nakikinig sa pagtahimik ng bahay, at kay Olivia at Tadeo na nag-uusap sa kanilang silid. Ang kanilang mga boses ay tumatagos sa mga lumang pader, mababa at palihim. Masyado kang malambot sa kanya, sabi ni Olivia. Dapat binigyan natin siya ng ultimatum. Halos ginawa na natin. Hindi, ang ibig kong sabihin ay isang tunay. Baguhin ang habilin o tatawag tayo sa Adult Protective Services. Sabihin nating nagiging incompetent na siya. Sa tamang mga doktor, makakakuha tayo ng conservatorship. Katahimikan pagkatapos si Tadeo. Parang sobra naman iyon. Ang sobra ay ang pag-aaksaya ng ating 30 na pinapanood siyang nakaupo sa isang kayamanan. Maaari siyang mabuhay ng isa pang 20 taon, Tadeo. 20 taon. Halos 60 na tayo bago tayo makapagmana ng anuman kung sakaling hindi niya tayo inisan at iwanan ang lahat sa charity. Baka kung, alam mo na, kung may mangyari lang ng natural. Walang nangyayari ng natural sa malusog na 68 taong gulang. Maaari niya tayong malagpasan pareho dahil lang sa katigasan ng ulo. Higit pang katahimikan. Pagkatapos si Olivia muli.
Kung ang matanda ay biglang pumanaw, makukuha natin ang pera sa loob ng ilang buwan. Wala nang paghihintay, wala nang pagmamakaawa, resolusyon lang. Huminto ako sa paghinga. Tinatalakay nila ang aking kamatayan na parang isang problema sa negosyo na may simpleng solusyon. Hindi lang hinahangad ito ng abstrakto, kundi kinakalkula, pinag-aralan ang mga senaryo. Hindi sumalungat si Tadeo, hindi sinabi sa kanya na lumalagpas na siya sa linya. Nagtanong lang siya, paano ang kasalukuyang habilin? Hinahati nito ang lahat. Maaari nating labanan iyon. Sabihing mayroong undue influence mula sa mga charity na iyon o diminished capacity. Makukuha natin ang karamihan nito. Baka lahat. Mas mabuti kaysa sa wala tayong natatanggap ngayon. Nakahiga ako sa dilim, nakikinig sa aking anak at sa kanyang asawa na nagpaplano ng aking libing bago pa man ako mamatay. Itinuro sa akin ng batas sa ari-arian na ang mga tao ay may kakayahang gumawa ng mgateribleng bagay para sa pera. Ngunit hindi ko kailanman inisip na makakapagpalaki ako ng isang taong may kakayahang gawin ito. Kinabukasan, maaga akong nagmaneho papunta sa opisina ni Elena. Isang tingin pa lang niya sa aking mukha ay nagsali na siya ng kape para sa aming dalawa nang hindi nagtatanong. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi niya. At ginawa ko. 2 oras ng dokumentasyon, mga screenshot, mga narinig na usapan, at ang mabagal na revelasyon na ang aking pamilya ay hindi naghihintay na ako ay mamatay ng natural. Aktibo silang nagpaplano para dito. Nakinig si Elena nang hindi pumuputol, ang kanyang ekspresyon ay lalong dumidilim sa bawat detalye. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang silya. Hernan, mas malala ito kaysa sa inaakala ko. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili, legal at marahil pisikal. Naisip mo ba? Hindi ako natatakot sa kanila, sabi ko. Galit ako at tapos na akong maging biktima sa sarili kong bahay. Ano nung gusto mong gawin? Inilabas ko ang mga tala na ginawa ko ng 3 oras ng umaga nang hindi ako makatulog. Gusto kong ibigay sa kanila ang eksaktong hinihiling nila. Gusto kong baguhin ang aking habilin. Gawin silang mga nag-iisang benepisyaryo. Walang mga kondisyon, walang mga paghihigpit. Sumimangot si Elena. Iyon ang gusto nila. Sa ibabaw. Ngunit ginugol ko ang 40 taon sa pagsusulat ng mga dokumento ng ari-arian. Alam ko ang bawat legal na pandaraya, bawat butas, bawat paraan para sabihin ng isang habilin ang isang bagay sa unang pahina at isang bagay na ganap na naiba sa dulo. Dahan-dahan, ngumiti si Elena. Gusto mong gumawa ng isang bitag para sa kanila. Gusto kong gumawa ng isang obra maestra. Isang bagay na mukhang perpekto hanggang sa subukan nilang gamitin ito. Isang bagay na magtuturo sa kanila na ang kasakiman ay may mga kahihinatnan. Kinuha niya ang kanyang sariling legal pad. Kung gayon, magtrabaho na tayo. Nagsimula ang Setyembre 1 tulad ng anumang umaga, maliban na lang nang naghihintay sa akin si Olivia sa kusina na may folder at isang ekspresyon na nagpapaalala sa akin ng isang pating na umiikot sa biktima. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Umupo ka. Hindi magandang umaga o kahit simpleng paggalang, mga utos lang. Nakatayo si Tadeo sa tabi ng counter, hawak ang tasa ng kape, nakatingin kahit saan maliban sa akin. Nagsalin ako ng kape at umupo. Tungkol saan ito? Inilagay ni Olivia ang folder sa mesa. Tungkol ito sa pagtatapos ng mga laro. Tungkol sa paggawa mo sa wakas ng tamang bagay para sa iyong pamilya. Binuksan ko ang folder. Sa loob ay isang habilin o kung ano ang maipapasa bilang isa. Ang pag-format ay amateur, malinaw na mula sa isang murang online template. Huling habilin at testamento ni Hernan James Montecillo ay nakasentro sa itaas. Sinuri ko ang dokumento. Ito ay simple, halos brutal. Lahat ng pag-aari ko, bahay, ipon, pamumuhunan ay direktang mapupunta kay Tadeo Montecillo at Olivia Montecillo sa pantay na bahagi. Walang mga kondisyon, walang mga tiwala, walang mga bequest sa charity, isang malinis na paglipat lamang ng mga ari-arian sa kanila. Ikaw mismo ang gumawa nito, obserbasyon ko, napansin ang mga generic na wika at mga legal na pagkakamali na mapapansin ng sinumang first-year law student. Ginamit ko ang legalese, sabi ni Olivia. Ito ay ganap na balido. Tiningnan ko. Siyempre ginawa niya. Kinumbinsi ng internet ang isang henerasyon na hindi mo na kailangan ng mga profesional, isang subscription service at tiwala sa sarili lang.
Inaalis nito ang lahat ng mga donasyon sa charity mula sa aking kasalukuyang habilin, sabi ko ng mahina. Hindi kailangan ng mga charity na yon ang iyong pera. Kami ang nangangailangan. Sinusuportahan namin ni Margarita ang mga organisasyong iyon sa loob ng 30 taon. Tumigas ang panga ni Olivia. Wala na si Margarita. Ang iyong anak at apo ay narito ngayon, nangangailangan ng iyong tulong. Ngunit mas gugustuhin mo pang ibigay ang aming mana sa mga estranghero kaysa sa iyong sariling dugo. Tumingin ako kay Tadeo. Ito ba ang gusto mo? Nagbago ang kanyang timbang, hindi pa rin tumitingin sa akin. Itay, hindi naman ito hindi makatwiran. Kami ang pamilya mo. Tama si Liv. Dapat lahat ay mapunta sa amin. Iyon lang ang patas. Patas? Ang salita ay parang abo. Binayaran ko ang kanyang edukasyon, ang kanyang unang sasakyan, tumulong sa down payment sa kanyang sariling bahay bago niya ito ibenta para lumipat dito. Ibinigay ko sa kanya ang bawat kalamangan at ito ang pagiging patas. Pirmahan mo, sabi ni Olivia. Ngayon. Ipanotaryo natin bukas. Ito ay isang malaking desisyon. Kailangan ko ng oras para pag-isipan. Marami ka ng oras. Taon-taon. Hindi na dapat ito nangangailangan ng pagsasaalang-alang. Dapat ay otomatiko ito. Maliban na lang kung mas mahalaga sa iyo ang mga taong hindi mo pa nakikilala kaysa sa kinabukasan ng sarili mong apo. Naroon na naman. Si Jacob bilang leverage, ang paalala na kontrolado nila ang aking access sa nag-isang purong relasyon na natitira sa akin. Gusto ko ng 2 linggo, sabi ko. Hindi, pipirmahan mo ito ngayon. O ano, Olivia? Tiningnan ko siya ng diretsyo. Gagawin mong hindi komportable ang aking buhay. Sa tingin ko, nandoon na tayo. Babantaan mo ako ng mga nursing home. Nagawa mo na yon. Ano pa ang natitira? Namula ang kanyang mukha. Huwag mo akong subukan, matanda. Wala kang ideya kung ano ang kaya kong gawin. 2 linggo, ulit ko. Magkakaroon ako ng sagot pagsapit ng Setyembre 15. 1 linggo, tugon niya. 2. Iyon ang huling alok ko. Maaari mo itong tanggapin o maaari mong hintayin mamatay ako ng natural na maaaring napakatagal na paghihintay. Nasa mabuting kalusugan ako. Dumaan ang kalkulasyon sa kanyang mukha. Mas idiin ngayon o tanggapin ang konsesyon. Pinili niya ang pragmatismo. 2 linggo. Ngunit unawain mo ito, Hernan. Kung hindi ka pipirma, gagawin naming hindi matiis ang bahay na ito. Magmamakaawa kang ipadala ka namin. At kapag wala ka na, lalabanan namin ang anumang habilin na isinulat mo. Sasabihin naming ulyanin ka na, incompetent. Kakalag ka rin namin ang pangalan mo sa korte hanggang sa wala nang matira kundi mga bayarin sa abogado. Naiintindihan ko, sabi ko ng mahinahon. Sa tingin mo laro ito? Tumaas ang kanyang boses. Ito ang aming kinabukasan. Ang pagkakataon sa negosyo ni Tadeo, ang edukasyon ni Jacob. Ang buong buhay namin ay nakatingga dahil kumakapit ka sa pera na hindi mo naman gagastusin. Nagiging makasarili at malupit ka. Dahan-dahan akong tumayo, kinuha ang folder. Susuriin ko ito at magkakaroon ako ng sagot para sa iyo pagsapit ng Setyembre 15. Iyon na ba ang lahat? Pirmahan mo, Hernan, o pagsisisihan mo? Malamig ang kanyang mga mata. Ito ang huling pagkakataon mo para gawin ang tama. Alinman sa kasama ka namin o laban ka sa amin. Wala nang gitnang landas. Sa wakas ay nagsalita si Tadeo. Itay, pakiusap. Hindi kailangang maging away ito. Pamilya tayo. Nag-aalaga ang mga pamilya sa isa't isa. Tiningnan ko ang aking anak. Tiningnan ko talaga siya. Nakita ko ang lalaking hinayaan ang kanyang asawa na itapon ang mga photo album ng kanyang ina, na tahimik na nakatayo habang ako ay inalis sa kaarawan ng aking apo, na tinalakay ang aking kamatayan na parang isang nakabinbing transaksyon sa negosyo. Tama ka, Tadeo. Dapat mag-alaga ang mga pamilya sa isa't isa. Tatandaan ko yan. Lumabas ako ng kusina, dala ang kanilang template na habilin, hinahayaan silang bigyan ng kahulugan ang aking mga salita kung paano nila gusto. Sa aking opisina, tinawagan ko si Elena. Ibinigay lang nila sa akin ang sarili nilang dokumento. Amateur. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis kaysa sa plano. Gaano kabilis?
Sinabi ko sa kanila 2 linggo. Kailangan nating maihanda ang totoong habilin sa loob ng isa. Hernan, ang isang maayos na binalangkas na dokumento ng ari-arian ay nangangailangan ng oras. Nagbabalangkas na ako ng mga dokumento ng ari-arian bago pa man ipanganak si Olivia. Alam ko kung ano ang kailangan natin. Maaari mo bang i-clear ang iyong schedule ngayong linggo? Isang paghinto. Gagawan ko ng paraan. Mahalaga ito. Mas mahalaga kaysa sa iyong iniisip. Hindi lang sila sakim, Elena. Masama sila. Pagkatapos naming mag-usap, umupo ako sa aking mesa at binasa ng mabuti ang template ni Olivia. Ito ay katawa-tawang simple, puno ng mga uri ng pagkakamali na nangyayari kapag sinusubukan ng mga tao na gawin ang mga komplikadong legal na bagay ng mag-isa. Ngunit ang pinakamahalaga, ipinakita nito sa akin kung ano talaga ang gusto nila, lahat, kaagad, nang walang anumang kondisyon. Umiti ako. Minsan, ang pinakamahusay na bitag ay ang may pain na eksakto kung ano ang ninanais ng iyong biktima. Ang sumunod na 2 araw ay tahimik, hindi natural. Halos hindi ako kinakausap ni Olivia, at kapag ginawa niya, ang kanyang mga salita ay maikli at malamig. Iniiwasan ako ni Tadeo ng lubusan. Tinutupad nila ang kanilang pangako na gawing hindi komportable ang buhay. Ang masasarap na pagkain ay naging madalang. Hindi pinapainit ang bahay, kahit na bumababa ang temperatura ng Setyembre. Ang maliliit na kaginhawahan ay nawala. Ang paborito kong timpla ng kape ay pinalitan ng murang generic. Ang subscription sa dyaryo na mayroon ako sa loob ng 40 taon ay misteryosong nakansela. Ito ay mga maliliit na kalupitan na nilalayong sirain ako. Sa isang paraan, nakakatulong sila. Bawat maliit na paghamak, bawat kalkuladong abala ay nagpapatigas sa aking determinasyon at nagbibigay katwiran sa kung ano ang susunod. Setyembre 4 hanggang 1-0 ay lumipas sa isang marapon ng legal na pagbabalangkas. Si Elena at ako ay nagtrabaho sa kanyang opisina, malayo sa mga mapanuring mata at madaling pakikinig. Nag-order kami ng takeout, uminom ng masyadong maraming kape, at binuo ang itinuturing kong isang obra maestra. Ipaliwanag mo sa akin ang istruktura ulit, sabi ni Elena sa 3 araw, hinihilot ang kanyang sentido. Ipinakita ko ang dokumento sa kanyang computer. Ang mga pahina 1 at 2 ay eksakto kung ano ang gusto nila. Malinaw, simpleng wika. Sa pamamagitan nito, ipinamamana ko ang aking buong ari-arian, kabilang ngunit hindi limitado sa aking tirahan sa 2,847 Maple Street, Quezon City, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 50 milyon, at lahat ng ipon, pamumuhunan, at liquid assets na nagkakahalaga ng humigit kumulang 25 milyon, sa aking anak na si Tadeo Montecillo at sa kanyang asawang si Olivia Montecillo, na hahatiin ng pantay sa pagitan nila. Walang mga paghihigpit, walang mga kondisyon, sabi ni Elena, hindi bababa sa hindi halata. Tama. Perpektong pain. Ngunit pagdating natin sa seksyon 4, pahina 4. Nag-scroll ako pababa. Doon nagiging interesante ang batas ng ari-arian ng Pilipinas. Ang seksyon ay pinamagatang mga kondisyon ng pagmamana, sa 8-point font, mas maliit kaysa sa pangunahing teksto, ngunit legal na nababasa pa rin. Ang mga kondisyon ay malawak. Una, dapat panatilihin ng mga benepisyaryo ang ari-arian sa 2,847 Maple Street bilang kanilang pangunahing tirahan sa loob ng hindi bababa sa 10 taon mula sa petsa ng pagkamatay ng testator, nang walang pagbebenta, paglilipat, o pagpapaupa ng nasabing ari-arian sa panahong ito. Pangalawa, dapat gumawa ang mga benepisyaryo ng taunang kontribusyon sa kawanggawa na 900,000 sa Margaret Ellen Mitchell Memorial Fund, na hahatiin ng pantay sa pagitan ng Philippine Animal Welfare Society, PAWS, at ng isang lokal na food bank, sa loob ng 10 magkakasunod na taon. Pangatlo, dapat panatilihin ng mga benepisyaryo ang ari-arian sa mabuting kondisyon, na may taunang gasto sa pagpapanatili na idodokumento at magagamit para sa pagsusuri ng tagapamahala ng ari-arian. Ang pagkabigong matugunan ang anumang isang kondisyon ay magti-trigger sa alternatibong sugnay ng pamamahagi. Lahat ay mapupunta sa isang charitable trust na itinatag sa pangalan ni Margarita. Ang ganda nito, paliwanag ko, ay ang mga kondisyong ito ay ganap na legal sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Pinapayagan ng batas sa ari-arian ang mga testator na maglagay ng makatwirang mga paghihigpit sa minanang ari-arian. Ang 10 taon ay hindi sobra. Ang 900,000 taon-taon sa kawanggawa ay malaki, ngunit hindi imposible. Ang mga kinakailangan sa pagpapanatili ay karaniwan.
Sumandal si Elena. Ngunit kapag pinagsama, lumilikha sila ng isang hawla. Eksakto. Gusto ni Olivia na ibenta agad ang bahay at gastusin ang pera sa mga mamahaling bagay. Sa halip, makukulong siya sa paninirahan dito sa loob ng isang dekada, gagastos ng 900,000 sa isang taon sa charity na kinamumuhian niya, at hindi magagamit ang halaga ng ari-arian na kumakatawan sa karamihan ng halaga ng aking ari-arian. Paano kung tatanggihan lang nila ang mana? Kung gayon, mapupunta pa rin ito sa charity. Wala silang makukuha kung hindi sila susunod. At narito ang magandang bahagi. Itinuro ko ang seksyon 7. Hindi nila maaaring labanan ang habilin sa batayan ng mental incompetence dahil pipirmahan nila ito bilang mga saksi. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Pinapapirma mo sila bilang mga saksi sa sarili nilang bitag. Pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga benepisyaryo na maging saksi sa mga habilin. At sa pagpirma, pinapatunayan nila ang aking katinuan sa pag-iisip sa oras ng pagpapatupad. Binubuo nila ang kanilang sariling hawla at ikinukulong ang kanilang sarili sa loob. Paano ang wika? Mapapansin ba nila? Nag-scroll ako sa dokumento. Ang unang 3 pahina ay gumagamit ng 12-point font, malinaw at madaling basahin. Simula sa pahina 4, bumaba ang font sa 8-point. Legal pa rin, nababasa pa rin, ngunit sapat na siksik na maaaring makaligtaan ng kaswal na pag-scan ang mga detalye. Ang mga legal na terminolohiya ay kumapal din maraming mga heretofore at notwithstanding at mga nested dependent clause. Sa tingin ni Olivia, matalino siya. Ginamit niya ang isang online service at iniisip na ginagawa siyang bihasa sa batas. Ngunit may pagkakaiba sa pagitan ng pagbabasa ng isang dokumento at pag-unawa dito. Makikita niya ang buong ari-arian at 50 milyon at 25 milyon at hihinto na siya sa pagbabasa. Hindi magiging mahalaga sa kanya ang mga detalye dahil iniisip niyang nanalo na siya. At si Tadeo. Gagawin ni Tadeo kung ano ang sabihin ni Olivia. Kung sabihin niyang maganda ito, pipirma siya. Ginugol namin ang mga sumunod na araw sa pagperpekto ng bawat sugnay, bawat semikolon, bawat salita. Si Elena ang naging devil's advocate, sinusubukang humanap ng mga butas o hamon. Isinara namin ang bawat posibleng labasan. Noong Setyembre 9, inimprenta namin ang huling bersyon. 9 na pahina ng siksik na legal na teksto na sa ibabaw ay mukhang eksakto kung ano ang gusto ni Olivia. Sa ilalim nito, ito ay isang bagay na ganap na naiba. Hernan, sabi ni Elena habang sinusuri namin ang huling draft, ito ay napakatalinong kalupitan. Kamumuhian ka nila para dito. Kinamumuhian na nila ako. Kinamumuhian nila kung ano ang kinakatawan ko, isang hadlang sa pera na sa tingin nila ay karapat-dapat sa kanila. Sa ganitong paraan, nakukuha nila ang eksaktong hinihiling nila. Sila ang mga benepisyaryo. Minamana nila ang lahat. Kailangan lang nilang sundin ang ilang simpleng patakaran. Mga patakaran na alam mong hindi nila susundin. Mga patakaran na hindi nila masusunod nang hindi isinasakripisyo ang lahat ng gusto nila talaga. Hindi tatagal si Olivia ng 6 na buwan na nakatira sa bahay na ito, alam niyang hindi niya maibebenta. Hindi siya magsusulat ng mga tseke na 900,000 sa charity bawat taon. At sa sandaling mabigo sila, nagkibit balikat ako. Mga natural na kahinatnan. Umiling si Elena na may halo ng paghanga at pag-aalala. Ginugol mo ang 40 taon sa pagprotekta sa mga ari-arian ng mga tao. Ngayon, ginagamit mo ang lahat ng kaalamang iyon para protektahan ang sayo mula sa sarili mong pamilya. Nagtuturo ako ng isang aral tungkol sa kasakiman, pagtatama ko. Tungkol sa panganib ng paghahangad ng isang bagay ng labis na hindi mo na binabasa ang mga detalye. Bawat kliyente ko, sinabi ko sa kanila, laging basahin ang buong dokumento. Laging unawain kung ano ang iyong pinipirmahan. Malalaman na ni Olivia kung bakit iyon mahalaga. Nang gabing iyon, sinuri ko ang habilin sa huling pagkakataon sa aking opisina. 9 na pahina na magtatakda ng susunod na dekada ng maraming buhay. Inisip ko si Margarita kung ano ang isipin niya sa planong ito. Kinamumuhian niya ang komprontasyon, laging naghahanap ng mapayapang solusyon. Ngunit mayroon din siyang bakal na gulugod pagdating sa pagprotekta sa kung ano ang mahalaga. Ginugol niya ang mga taon sa pagbuo ng mga relasyong iyon sa charity, pagbisita sa food bank, pagboboluntaryo sa PAWS. Maiintindihan niya ang pagprotekta sa legacy na iyon. At madudurog ang kanyang puso na makita kung ano ang naging si Tadeo, kung ano ang ginawa sa kanya ni Olivia.
Pinirmahan ko ang habilin sa opisina ni Elena noong Setyembre 10. Ninotaryo niya ito, nag-file ng kopya sa kanyang kumpanya para sa pag-ingat, at ibinigay sa akin ang orihinal sa isang profesional na leather portfolio. Handa na para sa ikalawang yugto, tanong niya. Higit pa sa handa. Pinapraktis ko na ang aking nagulat na matandang ekspresyon. Ngumiti siya sa kabila ng sarili. Nasisiyahan ka dito. Nasisiyahan ako sa katarungan. May pagkakaiba. Kinabukasan, sinabi ko kay Olivia na handa na akong pirmahan ang bagong habilin. Nagliwanag ang kanyang mukha sa tagumpay. Sa wakas, bulong niya. Nakikita mo na ang katwiran. Nagkaroon ako ng oras para mag-isip, sabi ko. Tama ka. Dapat unahin ang pamilya. Nag-ayos ako ng meeting sa isang notaryo sa Setyembre 15. Magiging opisyal na ang lahat. Anong notaryo? Attorney Jonathan Reyes. Profesional, maingat, mataas ang respeto. Gusto kong gawin ito ng maayos. Pinag-aralan ako ni Olivia ng may hinala. Masyado kang sumasang-ayon. Nagiging makatotohanan ako. Nilinaw mo ang iyong posisyon. Ito ang tanging paraan, pasulong. Ngumiti ako ng kaunti. Huwag kang mag-alala, Olivia. Makukuha mo ang eksaktong nararapat sa iyo. Setyembre 12. Pumasok ako sa kusina kung saan si Olivia ay nag-aalmusal. Well, nag-aalmusal para sa sarili niya. Hindi pa rin tumitigil ang mga taktika ng pag-ihiwalay. Handa na ako, sabi ko. Lumingon siya, hawak ang spatula. Handa para saan? Para pirmahan ang bagong habilin. Tama ka. Dapat unahin ang pamilya. Kumakalansing na nahulog ang spatula sa kawali. Nanlaki ang kanyang mga mata, pagkatapos ay nanliit sa hinala. Seryoso ka? Ganap. Nagkaroon ako ng oras para mag-isip. Kayo ni Tadeo ang aking pamilya. Mabubuhay ang mga charity nang wala ang aking pera. Mas kailangan nyo ito. Huminto ako para sa epekto. Nag-schedule ako ng isang appointment kay Atty. Jonathan Reyes para sa Setyembre 15. Siya ay isang notaryo, napaka-profesional, napaka-maingat. Atty. Jonathan Reyes. Kinuha na niya ang kanyang telepono, marahil ay ginugoogle siya. Isa sa pinakamahusay sa Maynila. Gusto kong gawin ito ng maayos. Walang tanong tungkol sa pagiging balido. Nang maglaon, natagpuan ni Olivia ang hinahanap niya sa kanyang screen. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa hinala patungo sa tabumpay. Mayroon siyang mahusay na mga review. Hindi ako nagtitipid kahit na sumusuko ako. Ang salita ay mapait, ngunit inihatid ko ito ng may tamang dami ng pagbibitiw. Lumitaw si Tadeo sa pintuan, nakapajama pa. Itay, tama ba ang narinig ko? Ang iyong ama ay sa wakas ay nakakita ng katwiran, sabi ni Olivia, ang kanyang boses ay halos umuungol sa kasiyahan. Pinipirmahan niya ang lahat. Wala nang away. Wala nang drama. Pamilya lang, nag-aalaga sa pamilya. Tiningnan ako ni Tadeo, at sa isang segundo ay may nakita ako sa kanyang mga mata. Pagkakasala, marahil, o ang multo ng batang lalaki na dating nagtitiwala sa akin. Mabilis itong nawala. Iyan ay maganda, Itay. Talaga. Iyon ang gusto ninyo, sabi ko lang. Ang sumunod na 3 araw ay halos kaaya-aya. Itinigil ni Olivia ang kanyang maliliit na kalupitan. Nagluto pa siya ng desenteng pagkain. Walang espesyal, ngunit mas mahusay kaysa sa mga tira-tira at frozen dinner na kinakain ko. Sinubukan ni Tadeo na makipag-usap, mga awkward na pagtatangka na muling buuin ang mga tulay na tinulungan niyang sunugin. Nakisama ako, umiti sa tamang sandali, tinanggap ang kanilang biglaang kabaitan ng may tahimik na biyaya. Sa loob, binibilang ko ang mga oras. Dumating ang Setyembre 15 na may kulay abong kalangitan at banta ng ulan. Angkop na panahon para sa isang libing o isang legal na pagbitay. Ang opisina ni Atty. Jonathan Reyes ay nasa isang renovated na gusali sa downtown, puro makintab na kahoy at mga librong pambatas na nakabalot sa katad. Inaasahan na niya kami. Inihanda na siya ni Elena ng lubusan sa kung ano ang aasahan. Tumayo si Jonathan nang pumasok kami, profesional at hindi mabasa. Mas bata siya sa akin, siguro 45,
na may uri ng matatag na kakayahan na nagmula sa mga taon ng pagsaksi sa kalikasan ng tao sa pinakamasama nito at pagpapanatili ng neutralidad. Montecillo, sabi niya, kinakamayan ako. At kayo siguro si Tadeo at Olivia. Ang ngiti ni Olivia ay nagniningning. Nagbihis siya para sa okasyon. Mamahaling blazer, perpektong makeup. Ipinagdiriwang ang tagumpay bago pa man ito manalo. Klasikong sobrang kumpiyansa. Salamat sa paglalaan ng oras para sa amin, sabi niya. Alam naming abala kayo. Ang mga usapin sa ari-arian ay laging mahalaga, sagot ni Jonathan, ang kanyang tono ay walang ibinibigay na anumang pahiwatig. Itinuro niya ang conference table. Maupo po kayo. Montecillo, dala mo ba ang dokumento? Kinuha ko ang leader portfolio mula sa aking bag at ibinigay sa kanya. Binuksan ito ni Jonathan, sinuri ang unang pahina ng may sanay na kahusayan. Mukhang maayos ito. Nasuri na ba ninyong lahat ang buong dokumento? Ako, sabi ko. Napag-usapan na namin ito ng husto, mabilis na idinagdag ni Olivia. Masyadong mabilis. Tumingin sa kanya si Jonathan, pagkatapos ay sa dokumento. At nabasa na ninyo ang lahat ng 9 na pahina. 9 na pahina. Nakita kong nag-freeze ang ekspresyon ni Olivia sa isang iglap. Inakala niyang magiging tulad ito ng kanyang template, 2, marahil 3 pahina. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Siyempre. Napakakumpleto. Sinungaling. Ngunit hindi siya tatawagin ni Jonathan dito. Hindi iyon ang kanyang trabaho. Kung gayon, Montecillo, kung pipirmahan niyo dito, at mag-initial dito. Itinuro niya ang mga minarkahang pahina ng may propesyonal na katumpakan. Dahan-dahan akong pumirma, maingat. Matatag ang aking sulat kamay. Walang panginginig ng edad o kawalan ng katiyakan. Mahusay. Ngayon, bilang mga saksi. Tiningnan ni Jonathan si Tadeo at Olivia. Kailangan niyong pumirma dito na nagsasaad na nasaksihan niyo ang pirma ni Montecillo at na siya ay tila nasa tamang pag-isip at kumikilos ayon sa kanyang sariling malayang kalooban. Tiyak na nasa tamang pag-isip siya, sabi ni Olivia, na tila hindi napansin ang kabalintunaan. Pumirma siya sa pahina 2 ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang sulat kamay ay matapang, tiwala. Hindi man lang niya tiningnan ang mga pahina sa ilalim. Sunod na pumirma si Tadeo, halos hindi tinitingnan ang dokumento. Tinatatakan nila ang kanilang sariling kapalaran gamit ang mamahaling tinta sa dekalidad na papel at wala silang kaalam-alam. Ninotaryo ni Jonathan ang bawat pirma gamit ang kanyang opisyal na selyo, pagkatapos ay inilagay ang dokumento sa isang proteksyon na folder. Ito ay ifa-file sa aking opisina para sa pag-ingat. Bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng mga sertipikadong kopya sa loob ng 3 araw ng negosyo. Perpekto, sabi ni Olivia. Nakatayo na siya, mental na binibilang ang kanyang pera. Maraming salamat po, Atty. Reyes. Walang anuman. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling propesyonal na neutral, ngunit nahuli ko ang isang saglit na kislap ng isang bagay sa kanyang mga mata nang tumingin siya sa akin. Pag-unawa, marahil, o awa sa kung ano ang malapit nang mangyari. Lumabas kami sa maulap na hapon ng Quezon City. Mas magaan ang pakiramdam ko kaysa sa mga nakaraang buwan. Well, sabi ni Olivia pagdating namin sa sasakyan, tapos na rin sa wakas. Ginawa mo ang tamang pagpili, Hernan. Talaga. Sigurado akong ginawa ko, sagot ko. Hindi na niya mapigilan ang sarili. Sa biyahe pa uwi, nagsimula siyang magplano ng malakas. Dapat nating kausapin ulit ang real estate agent na yon, si A. Cruz. Ipatasan ng maayos ang bahay, stage para sa pagbebenta. Sa market ngayon, maaari tayong makakuha ng 55 milyon kung tama ang timing natin. Sumulyap sa akin si Tadeo sa rearview mirror. Baka dapat maghintay muna tayo ng kaunti bago. Maghintay para saan? Putol ni Olivia sa kanya. Napirmahan na ang habilin. Ayos na ang lahat. Walang dahilan para antalahin ang ating mga plano. Ang habilin ay magkakabisa sa aking pagkamatay, mahinahong paalala ko. Hindi pa ako patay. Siyempre, pero maaari na tayong maghanda. Baka kumuha ng loan laban sa mana. Ang bangko ay magbibigay sa atin ng hindi bababa sa 1,000,000,000 sa ganitong uri ng kolateral. Wala akong sinabi. Hayaan siyang mangarap. Hayaan siyang magplano.
Kung mas mataas siyang umakyat, mas malakas ang pagbagsak. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking opisina na may isang baso ng whiskey. Magandang whiskey, ang bote na itinatabi ko para sa isang bagay na karapat-dapat ipagdiwang. Sa pamamagitan ng mga pader, naririnig ko si Olivia sa telepono kasama ang isa sa kanyang mga kaibigan, ang boses ay maliwanag sa tabumpay. Sa wakas, nakumbinsi ang matanda. Lahat sa amin. Walang mga hangal na sugnay sa charity. Magiging maayos na kami habang buhay. Umiti ako sa aking baso. Hindi pa, Olivia. Hindi pa. Setyembre 16 na. Nagbabasa ako ng dyaryo nang bumaba si Olivia, hawak ang telepono at may layunin sa kanyang mga hakbang. Pupunta ako sa bangko, anunsyo niya, para pag-usapan ang ating mga opsyon. Mga opsyon para saan? Isang bridge loan laban sa mana. Ang ideya sa negosyo ni Tadeo ay nangangailangan ng puhunan at walang dahilan para maghintay kung mayroon tayong ganitong uri ng ari-arian na sumusuporta. Ang mana na matatanggap mo kapag namatay ako, sabi ko ng mahinahon na maaaring ilang dekada pa mula ngayon. Winagayway niya ito nang walang pakialam. Naiintindihan ng mga bangko ang estate planning. Makikipagtulungan sila sa amin. Bumalik ako sa aking dyaryo. Good luck dyan. Umalis siya at nagbilang ako. Tumagal ng 3 oras. Ang pinto sa harap ay bumagsak ng sapat na lakas para yumanig ang mga bintana. Pumasok si Olivia sa sala, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at iba pa. Pagkalito, marahil ang unang pag-usbong ng takot. Anong ginawa mo? Sigaw niya. Tuminala ako mula sa aking dyaryo. Nagbabasa ako. Sumisigaw ka. Maaari ka bang maging mas tiyak? Ang habilin. Gusto ng bangko na makita ang buong dokumento para sa kanilang pagtatasa. Kaya dinala ko sa kanila ang isang kopya at itinulak niya ang mga papel sa akin. 9 na pahina ito. 9. Puno ng maliliit na letra at mga kondisyon at mga legal na wika. Sabi ko. Ang mga habilin ay karaniwang mayroon yan. Sabi mo ibibigay mo sa amin ang lahat. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Nasa habilin lahat. Bahay, ipon, pamumuhunan, lahat sa iyo na may mga kondisyon. Ang kanyang boses ay tumataas, nawawala ng kontrol. 10 taon bago kami makapagbenta. 900,000 sa isang taon sa charity. Hindi iyan ang napagkasunduan natin. Hindi tayo kailanman nagkasundo sa anumang bagay, Olivia. Humingi ka. Sumunod ako. Ang habilin ay nagbibigay sa iyo ng eksaktong hinihiling mo, ang aking buong ari-arian. Hindi mo lang tinanong ang tungkol sa mga tuntunin. Lumitaw si Tadeo sa likuran niya, hawak ang kanyang sariling kopya ng habilin, maputla ang mukha. Itay, ipinakita sa amin ng bangko. Kung hindi namin maibebenta ang bahay sa loob ng 10 taon, at kailangan naming magbayad ng 900,000 taon-taon. Iyon ay 9 milyon sa sapilitang pagbibigay sa kawanggawa sa loob ng 10 taon, sabi ko nang matulungin. Ang Margaret Ellen Mitchell Memorial Fund, ipinangalan sa aking yumaong asawa. Naaalala mo ba si Margarita, Tadeo? Ang iyong ina. Napangiwi siya. Nanginginig ang mga kamay ni Olivia. Niloko mo kami. Pandaraya ito. Ang pandaraya ay nangangailangan ng panlilinlang. Binigyan kita ng habilin para suriin. Pinirmahan mo ito nang hindi binabasa ang lampas sa pahina 2. Hindi iyon pandaraya, Olivia. Iyon ay kapabayaan. Ang iyong kapabayaan. Lalabanan namin ito. Sa anong batayan? Nasaksihan mo ito. Pareho kayong pumirma ng mga atestasyon na ako ay nasa tamang pag-isip at kumikilos ng malaya. Napakalinaw ng batas ng Pilipinas. Maaaring maging saksi ang mga benepisyaryo sa mga habilin, ngunit sa paggawa nito, pinapatunayan nila ang katinuan ng testator. Hindi mo ito maaaring labanan nang hindi inaamin na nagsinungaling kayo sa ilalim ng panunumpa. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Pinlano mo ito. Ikaw natuso. Abogado, putol ko. Ang salitang hinahanap mo ay abogado. Ako ay isang abogado, Olivia. Isang espesyalista sa batas ng ari-arian na may 40 taong karanasan. Talaga bang inakala mo na basta na lang ako susuko dahil binuli mo ako? Hirap siyang huminga, ang kanyang perpektong composure ay wasak. Dapat mayroong paraan para makalabas. Hahanap kami ng ibang abogado.
Hahanap kami. Sige, kumonsulta ka sa isang abogado. Kumuha ka ng pangalawang opinyon. Kumuha ka ng 12 opinyon. Lahat sila ay sasabihin sa iyo ang parehong bagay, pumirma ka ng isang legal na dokumento nang hindi ito binabasa. Kasalanan mo iyan. Umupo si Tadeo sa isang silya, nakatitig pa rin sa habilin. Natrap tayo. Talagang natrap tayo dito sa loob ng 10 taon. Kung gusto ninyo lang ang mana, pagtatama ko. Maaari ninyo itong tanggihan. Umalis. Ang ari-arian ay mapupunta agad sa charity, at magiging malaya kayong mamuhay kung paano ninyo gusto. Ang tawa ni Olivia ay matalas at mapait. Tama. Isuko ang 75 milyon. Siyempre. Pagpipilian niyo. Panatilihin ang mana at sundin ang mga tuntunin o tanggihan ito at magpatuloy. Ngunit hindi ninyo maaaring makuha ang pareho. Kinuha niya ang habilin mula sa mga kamay ni Tadeo, mabilis na binubuklat ang mga pahina, naghahanap ng mga butas, mga sugnay sa pagtakas, anuman. Ginugol ko ang mga linggo para siguraduhing wala. Ang mga bayad sa charity, sabi niya. Paano kung hindi lang namin ito gagawin? Kung gayon, lalabagin niyo ang mga tuntunin at isusuko ang buong mana. Nasa seksyon 4, subsection ni ang ari-arian ay mapupunta sa charitable trust sa halip. Paano kung ibenta namin ang bahay pa rin? Paglabag sa kontrata. Parehong resulta. Lahat sa charity. Paano kung mamatay ka bago matapos ang 10 taon? Tinaasan ko siya ng kilay. Kung gayon, ang 10 taong orasan ay magsisimula mula sa petsa ng aking kamatayan. Talaga bang hiniling mo na akong mamatay ngayon lang, Olivia? Sa harap ng mga saksi. Tumalikod siya, hinawakan ang likod ng sofa. Maputi ang kanyang mga buko. Tumingin si Tadeo sa pagitan namin, nawawala. Dapat mayroon tayong magagawa. Maaari ninyong basahin ang mga dokumento bago pumirma, iminungkahi ko. Maaaring nakatulong dito. Malupit ito, sabi ni Olivia, mahigpit ang boses. Pinarurusahan mo kami sa paghahangad ng kung ano ang nararapat sa amin. Walang anumang nararapat sa inyo. Ito ang aking ari-arian na kinita sa buong buhay ng pagtatrabaho. Naramdaman niyong may karapatan kayo dito, hiniling ito, binantaan ako para dito. Binigyan ko lang kayo ng eksaktong hinihiling ninyo na may parehong konsiderasyon na ipinakita ninyo sa akin sa mga nakaraang buwan. Pamilya tayo. Tayo ba? Pamilya ba noong itinapon mo ang mga photo album ni Margarita? Noong hindi mo ako isinama sa kaarawan ni Jacob? Noong tinalakay mo ang aking kamatayan na parang isang transaksyon sa real estate? Tumayo ako, sinalubong ang kanyang mga mata. Gusto mo ang aking pera, Olivia? Binabati kita. Makukuha mo ito sa loob ng 10 taon kung kikita ka para dito. Kung kaya mong parangalan ang alaala ng aking asawa kahit isang beses lang, sa halip na burahin ito. Tinitigan niya ako at nakita ko ito, ang sandali na napagtanto niyang ganap na siyang na-outmaneuver. Na walang apela, walang pagtakas, walang matalinong argumento na magpapawalang bisa sa kanyang ginawa. Pumasok siya sa isang bitag na binuo mula sa kanyang sariling kasakiman at mga pag-aakala. Minaliit kita, sa wakas ay sabi niya. Sang-ayon ko. Ginawa mo. Nakita mo ang isang matandang lalaki at inakala mong mahina. Nakita mo ang isang taong nagluluksa at inakala mong wasak. Nakalimutan mo na ginugol ko ang 40 taon sa pagprotekta sa mga tao mula sa eksaktong ganitong uri ng manipulasyon. Dahan-dahang tumayo si Tadeo. Ano ngayon? Ngayon, magpasya kayo. Panatilihin ang mana at mamuhay ayon sa mga tuntunin o umalis at magsimulang muli. Ngunit iyon lamang ang inyong mga pagpipilian. Lumakad ako palampas sa kanilang dalawa, patungo sa hagdanan. Sa pintuan, huminto ako. At Olivia. Gusto mong malaman kung pagsisisihan kong pirmahan ang habili na yon? Umiti ako. Hindi kahit isang segundo. Hiniling mo sa akin na baguhin ito. Ginawa ko. Nakalimutan mo lang tingnan ang mga detalye. Sa likuran ko, narinig ko siyang bumagsak sa sofa, ang bigat ng bitag ay sa wakas ay dinudurog ang kanyang tabumpay. Umakyat ako sa aking opisina, isinara ang pinto, at nagsalin ng isa pang whiskey. Sa pagkakataong ito, talagang kinita ko ito. Setyembre 21. Maagang umalis ng bahay si Olivia, nakasuot ng kinilala kong power suit niya,
ang mamahaling navy blue na isinusuot niya kapag gusto niyang takutin ang mga tao. Hindi niya sinabi sa akin kung saan siya pupunta, ngunit alam kong hahanap siya ng abogado para sirain ang aking habilin. Good luck dyan. Ginugol ko ang umaga sa aking opisina, nagbabasa. Bandang 2 oras ng hapon, narinig ko ang pagbagsak ng pinto sa harap. Malalakas na yabag paakyat ng hagdan, pagkatapos ay pababa muli. Lumitaw si Olivia sa aking pintuan, namumula ang mukha, ang mga mata ay nagniningning sa halos hindi mapigilang galit. Kakatapos ko lang ng 3 oras kasama si Atty. Marcus Chan, sabi niya. Si Atty. Marcus Chan, isa sa mga nangungunang abogado sa ari-arian sa Maynila. Mamahaling pagpili. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa akin? Ibinaba ko ang aking libro. Inaasahan kong sinabi niya sa iyo ang katotohanan. Sinabi niya na hindi masisira ang habilin. Na niloko mo ako. Na pinirmahan ko ang anumang karapatan na labanan ito sa pamamagitan ng pagsaksi sa dokumento. Tumaas ang kanyang boses. Sinabi niya na ang mga kondisyon ay malupit ngunit ganap na legal sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Alam ni Marcus ang kanyang trabaho. Sinabi niya na hindi ko man lang ito maaaring hamunin hanggang sa mamatay ka na. At kung gagawin ko, bibilangin iyon bilang paglabag sa respect clause at mawawala sa akin ang lahat. Tama iyon. Seksyon 7, subsection E, sa wakas, binasa mo na ba ang buong dokumento? Tinawid niya ang silid sa 3 hakbang at ibinagsak ang habilin sa aking mesa. Ito ay panlilin lang. Ito ay pang-aabuso sa matatanda. Ito ay legal pagtatapos ko. Bawat salita, bawat sugnay, bawat kondisyon. Ginugol ko ang 40 taon sa pagsusulat ng mga dokumentong tulad nito, Olivia. Alam ko kung hanggang saan ko maaaring itulak ang mga hangganan. Niloko mo kami. Ibinigay ko sa iyo ang hinihingi mo, isang habilin na ginagawang kayo ni Tadeo ang mga nag-iisang benepisyaryo. Lahat ng iba pa, iyan ang nakukuha mo sa hindi pagbabasa bago pumirma. Lumitaw si Tadeo sa likuran niya, tila mas maliit, sa paano man ay nabawasan. Itay, dapat mayroong paraan para makipagnegosasyon, para makahanap ng gitnang landas. Ang gitnang landas ay ang orihinal na habilin. Kalahati sa iyo, kalahati sa charity. Tinanggihan niyo iyon. Hiniling niyo ang lahat. Well, ngayon ay nasa inyo na may mga kondisyon. Mga kondisyon. Ang tawa ni Olivia ay matalas at pangit. Hindi ito mga kondisyon. Ito ay mga kadena. 10 taon na nakakulong sa bahay na ito. 900,000 sa isang taon sa mga charity na wala kaming pakialam. Hindi namin magagamit ang perang minamana namin. Maaari ninyo itong gamitin pagtatama ko. Ang mga savings account, mga pamumuhunan, mga yon ay magagamit. Hindi ninyo lang maibebenta ang bahay sa loob ng 0 taon. At, kakailanganin ninyong gumawa ng taunang kontribusyon sa kawanggawa sa pangalan ni Margarita. Pinararangalan ang babaeng sinubukan niyong burahin ang alaala. Napikit ang mga kamay ni Olivia. Ang iyong mahal na Margarita. Lahat ay tungkol sa kanya, hindi ba? 5 taon na siyang patay, ngunit sinasamba mo pa rin ang kanyang multo. Mag-ingat ka, sabi ko ng mahina. Bakit? Ano nang gagawin mo? Ginawa mo na ang pinakamasama. Ikinulong mo kami sa isang sentensya sa bilangguan na nagbabalak kayong mana. Yumuko siya. Sinabi ni Marcus na mayroon lang isang paraan palabas. Kung tatanggihan natin ng buo ang mana, malaya tayong makakaalis. Totoo yan. Hindi ka pinipilit na tanggapin ito. Maaari kang tumanggi at lahat ay mapupunta agad sa charitable trust. Kayo ni Tadeo ay maaaring umalis, magsimulang muli sa ibang lugar, bumuo ng inyong sariling mga buhay nang hindi naghihintay sa aking pera. Namutla ang mukha ni Tadeo. Olivia, hindi natin basta-basta. Hindi natin tanggapin na makulong sa loob ng 1 dekada, binabantayan ang bawat piso, habang nagbabayad tayo ng 900,000 sa 1 taon sa mga organisasyong hindi natin pinaniniwalaan. Lahat habang ang iyong ama ay nakaupo dito, malamang na mabubuhay hanggang 70 dahil lang sa katigasan ng ulo. Ako ay 68 at malusog, kumpirma ko. Madaling aabot sa 70, baka mas matagal pa. Ang mga lalaki sa aking pamilya ay may tendensyang mabuhay ng matagal. Ang aking ama ay umabot sa 73. Ang matematika ay sumisikat na sa mukha ni Tadeo.
Kung mabubuhay pa ako ng 25 taon, siya ay magiging 63 bago siya makakita ng isang kusing. Ang kanyang tech startup ay magiging isang malayong alaala. Si Olivia ay magiging 61. Ang kanyang mga pangarap ng marangyang pamumuhay ay matagal nang nag-expire. Ito ay paghihiganti, sabi ni Olivia. Puro maliit na paghihiganti. Hindi, sabi ko. Ang paghihiganti ay ang pag-alis sa iyo ng buo sa mana. Ito ay katarungan. Gusto ninyo ang aking pera. Makukuhan niyo ito. Ngunit kailangan niyong patunayan na karapat-dapat muna kayo. Manirahan sa bahay na sinubukan niyong ibenta. Suportahan ang mga adhikain ni Margarita. Ipakita niyo sa akin na mapagkakatiwalaan kayo ng isang legacy bago ninyo ito manahin. Pumirma na kami. Hindi na namin mababawi iyon. Hindi niyo kaya. Iyon ang punto. Ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan, Olivia. Ginugol mo ang mga buwan sa pagpapahirap sa aking buhay, binibilang ang mga araw hanggang sa mamatay ako para makapag-cash in ka. Ngayon, gugugulin mo ang 10 taon sa pagkita ng inakala mong nararapat sa iyo ng libre. Tinitigan niya ako at pinanood ko ang katotohanang dumapo sa kanya na parang isang bigat. Walang pagtakas, walang butas, walang matalinong argumento na magpapawalang bisa sa kanyang ginawa. Pumasok siya sa bitag na ito ng bukas ang kanyang mga mata, o hindi bababa sa dapat ay bukas ang mga ito. Kinamumuhian kita, sa wakas ay sabi niya. Alam ko. Ngunit kasama mo ako. Maliban na lang kung gusto mong tanggihan ang mana at umalis na yon din. Ang katahimikan ay humaba. Walang sinuman sa kanila ang gumalaw patungo sa pinto. Iyon ang akala ko, sabi ko. Masyado ninyong gusto ang pera para umalis, kaya mananatili kayo. Susunod kayo sa mga tuntunin, at baka sa loob ng 10 taon ay may natutunan na kayo tungkol sa pasensya at pagpapakumbaba. Lumingon si Olivia at lumabas. Naiwan si Tadeo sa pintuan. Talagang ginawa mo ito, sabi niya ng mahina. Talagang ikinulong mo kami. Ikinulong ninyo ang inyong sarili, anak. Sa sandaling sinimulan niyong planuhin ang aking libing bago pa man ako magkasakit. Sa sandaling mas pinahalagahan niyo ang aking ari-arian kaysa sa aking presensya. Sinigurado ko lang na may mga kahihinatnan. Hindi niya ito mapapatawad. Hindi ko kailangan ang kanyang kapatawaran. At sa totoo lang, Tadeo, hindi ako sigurado kung kailangan ko rin ang sayo. Mayroon kang pagpipilian. Sa bawat hakbang, maaari kang tumayo sa kanya, ipagtanggol ako, maging ang anak na pinalaki ko. Pinili mo siya sa halip. Kumislap ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya nakipagtalo. Pareho naming alam na totoo iyon. Ang habilin ay mananatili, patuloy ko. Maaari ninyo itong tanggapin o tanggihan, ngunit iyon lamang ang inyong mga pagpipilian. Pag-isipang mabuti, pag-usapan, ngunit magpasya sa lalong madaling panahon dahil tapos na akong makipag-usap tungkol dito. Tumango siya isang beses at umalis. Umupo ako sa aking opisina habang papalubog ang gabi, nakikinig sa kanilang pagtatalo sa ibaba. Gusto ni Olivia na tanggihan ang mana, sunugin ang lahat dahil sa sama ng loob. Patuloy na ipinapaalala sa kanya ni Tadeo kung ano ang kanilang iwanan, 75 milyon. Kahit na may mga paghihigpit. Sa huli, tumigil ang pagtatalo. Narinig kong sumara ang pinto ng kanilang silid. Mananatili sila. Siyempre. Ang kasakiman ay laging nananalo sa huli. Setyembre 26. Gumawa si Olivia ng isang huling desperadong pagtatangka upang makatakas sa bitad. Tumawag siya sa opisina ni Atty. Jonathan Reyes at humingi ng isang emergency meeting para pag-usapan ang mga irregularidad sa habilin, sabi niya sa sekretarya. Sumang-ayon si Jonathan, marahil dahil sa propesyonal na paggalang, kahit na malamang alam niya kung ano ang darating. Hindi ako inanyayahan sa meeting na ito, ngunit tinawagan ako ni Jonathan pagkatapos. Hindi niya tinatanggap ang katotohanan, sabi niya, may tuyong katatawanan sa kanyang boses. Inaasahan ko na yon. Ano ang gusto niya? Upang mapawalang bisa ang habilin. Upang sabihin na sa ilalim ka ng pamimilit ng pumirma ka, o nanilin lang siya tungkol sa mga nilalaman. Nagdala siya ng ibang abogado kasama niya sa pagkakataong ito, hindi si Atty. Marcus Chan. Isang mas bata, mas gutom, naghahanap ng away. At ipinakita ko sa kanila ang notarisasyon, ang mga pirma ng mga saksi, ang video recording na ginawa ko ng seremonya ng pagpirma, standard procedure sa aking opisina.
Malinaw na nasa tamang pag-iisip ka, malinaw na naintindihan mo kung ano ang iyong pinipirmahan. Parehong kinilala ni Olivia at Tadeo na sinuri ang dokumento. Ito ay hindi matitinag, Hernan. Salamat, Jonathan. Tinanong ng kabilang abogado kung mayroong anumang paraan upang baguhin ang mga tuntunin. Sinabi ko sa kanya na ang testator ay kailangang sumang-ayon sa mga pagbabago, at dahil ang testator ay buhay at nasa tamang pag-isip, kakailanganin nila ang iyong pahintulot. Umiti ako. Na hindi ko ibibigay. Iyon ang akala ko. Hindi maganda ang naging reaksyon ni Engie Montesillo. Nagsimula siyang umiyak pagkatapos ay sumigaw. Pagkatapos ay hiniling niyang basahin muli ang buong habilin, bawat isang pahina, na parang makakahanap siya ng isang butas sa kanyang ikalimang pagbabasa na nakaligtaan niya sa unang 4 na beses. At wala. Alam mong wala. Pinanood kitang gawin ang dokumentong ito, Hernan. Ito ay brutal, ngunit perpekto. Setyembre 27. Nagbabasa ako sa sala nang makarinig ako ng isang kalabog mula sa itaas, pagkatapos ay isa pa. Naghahagis si Olivia ng mga gamit sa kanilang silid. Ang boses ni Tadeo ay sinusubukang pakalmahin siya, sinisigawan lang. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Sa huli, bumaba siya, pula ang mga mata, kumalat ang makeup. Sumunod si Tadeo, mukhang pagod. Mananatili kami, sabi niya ng patag. Tinatanggap namin ang mga tuntunin. Wala kaming pagpipilian. Palagi kang may pagpipilian, sagot ko. Pinipili ninyo ang pera kaysa sa kalayaan. Kasalanan niyo iyan. Saan kami pupunta? Ginastos na namin ang lahat ng mayroon kami sa pag-aakalang malapit na kaming magmana. Baon kami sa utang. Wala kaming anuman. Mayroon kayong isa't isa. Mayroon kang mga kasanayan ni Tadeo. Maaari kayong magsimulang muli. Sa aming huling 30, nagsisimula muli mula sa wala. Huwag kang magkunwari na ito ay mapagbigay, Hernan. Idinisenyo mo ito para saktan kami. Idinisenyo ko ito para maging patas. Makukuha ninyo ang lahat, ngunit kailangan ninyong kitain ito. Manirahan sa bahay sa loob ng 10 taon. Suportahan ang mga adhikain ni Margarita. Patunayan niyo na hindi lang kayo mga buitre na naghihintay ng isang bangkay na pagpipiestahan. Pinunasan niya ang kanyang mga mata, lalong kumalat ang maskara. Sana mabuhay ka magpakailanman. Sana umabot ka ng 100 para lang mapanood mo kaming magdusa ng mas matagal. Kung aabot ako ng 100, magiging 68 ka na, kasing edad ko ngayon. Baka sa panahong iyon, maintindihan mo na kung ano ang pakiramdam na binabaliwala at minamaliit dahil sa iyong edad. Inilagay ni Tadeo ang isang kamay sa kanyang balikat. Liv, tara na. Ngunit mayroon pa siyang isang bagay na sasabihin. Alam mo ba kung ano ang pinakamasama? Nanalo ka. Ganap kang nanalo. At wala kaming magagawa tungkol dito. Ang pinakamasama, pagtatama ko, ay dinalan niyo ito sa inyong sarili. Hindi ko kayo inatake. Ipinagtanggol ko ang aking sarili. May pagkakaiba. Umalis sila para maglakad. Naghihinala akong para maiwasan na sirain ang anumang bagay sa bahay na ngayon ay kanilang papanatilihin sa susunod na dekada. Setyembre 28. Ang huling meeting kay Atty. Jonathan Reyes ay hindi ko ideya. Ito ay kay Olivia. Isang huling pagtatangka na makahanap ng awa, marahil, o para lang makumpirma ang katotohanan ng isang obyektibong ikatlong partido. Muli kaming umupo sa kanyang conference room. Nasa harap niya ang habilin kasama ang kanyang mga tala mula sa aming mga nakaraang sesyon. Engie Montesillo, profesional na nagsimula si Jonathan, naiintindihan kong mayroon kang mga katanungan tungkol sa dokumento. Gusto kong maunawaan kung mayroong anumang paraan para baguhin ito, anumang legal na nauna para sa muling pagnegosasyon ng mga tuntunin. Sumulyap sa akin si Jonathan. Umiling ako ng bahagya. Ang testator ay kailangang sumang-ayon sa anumang mga pagbabago, sabi ni Jonathan. Montesillo, handa ka bang pag-usapan ang mga pagbabago? Hindi. Napikit ang mga kamay ni Olivia sa mesa. Iyon lang. Basta hindi. Walang konsiderasyon, walang negosasyon. Nagkaroon ka ng pagkakataong makipagnegosasyon, sabi ko. Noong itinapon mo ang mga photo album ni Margarita. Noong sinubukan mong hindi ako isama sa kaarawan ni Jacob. Noong pinlano mong ibenta ang aking bahay bago pa man ako lumamig sa aking libingan.
Inubos mo ang lahat ng iyong kapital sa negosasyon. Attorney Reyes, tiyak na mayroon. Irnie, Montecillo, marahang putol ni Jonathan. Sinuri ko ng husto ang dokumentong ito. Ito ay legal na matibay. Ang mga kondisyon ay malupit, ngunit hindi iligal. Mayroon kang dalawang pagpipilian, tanggapin ang mana kasama ang mga kondisyon nito, o tanggihan ito ng buo. Walang pangatlong opsyon. Ngunit pumirma ako bilang saksi. Hindi ko alam kung ano ang aking pinipirmahan. Pumirma ka ng isang legal na dokumento nang hindi ito binabasa. Hindi iyon batayan para sa pagpapawalang bisa. Nagkaroon ka ng bawat pagkakataon na suriin ang buong teksto. Pinili mong hindi. Biglang tumayo si Olivia. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Bahagya siyang umindayog, hinawakan ang gilid ng mesa. Ayos ka lang ba? Tanong ni Tadeo, tumayo rin. Hindi ko kaya, bulong niya. Hindi maaaring nangyayari ito. Dapat mayroong paraan palabas. Wala, sabi lang ni Jonathan. Paumanhin, ngunit ang dokumento ay may bisa. Sinubukan niyang basahin muli ang habilin, nanginginig ang mga kamay, mabilis na binubuklat ang mga pahina. Pinanood ko ang kanyang mga mata na sinusuri ang siksik na legal na teksto, nakikita, talagang nakikita, sa unang pagkakataon kung gaano siya lubusang nakulong. 10 taon. 900,000 taon-taon. Walang pagbebenta, walang pagtakas. Nadulas ang papel mula sa kanyang mga daliri, pumikit ang kanyang mga mata. Bumagsak siya. Sinalo siya ni Tadeo bago siya tumama sa sahig, maingat na ibinaba habang tumatawag ng tulong si Jonathan. Nagkamalay siya pagkatapos ng ilang segundo, nalilito at umiiyak. Dahan-dahan akong tumayo, tinitingnan silang dalawa, si Tadeo na hawak ang kanyang asawa sa sahig ng opisina ni Atty. Jonathan Reyes, pareho silang sa wakas ay nauunawaan ang buong bigat ng kanilang kasakiman. Ang kasakiman ay mas mahal kaysa sa iyong inaakala, sabi ko ng mahina. Pagkatapos ay lumabas ako. Sa parking lot, tumayo ako sa tabi ng aking sasakyan sandali, hinihinga ang malamig na hangin ng Quezon City. Sa loob ng opisina na yon, si Olivia at Tadeo ay hinaharap ang kanilang kinabukasan, 10 taon na minimum, sa aking bahay, nagbibigay-pugay sa alaala ni Margarita. Hindi magamit ang yaman na sinira nila ang aming relasyon upang makuha. Makukuha nila ang pera sa huli, kung tatagal sila, kung matutugunan nila ang bawat kondisyon, kung hindi ako mabubuhay ng isa pang 20 taon dahil lang sa katigasan ng ulo. Ngunit hindi na nila maibabalik ang nawala sa kanila. Tiwala. Pamilya. Dignidad. Nagmaneho ako pauwi ng mag-isa. Tahimik ang bahay pagdating ko, at mananatiling ganoon sa loob ng ilang oras, habang pinoproseso nila ang lahat sa opisina ni Jonathan. Gumawa ako ng sarili kong hapunan, isang tamang pagkain, hindi ang mga tira-tira na kinakain ko. Nagsalin ng magandang whiskey, umupo sa paboritong upuan ni Margarita, at tiningnan ang hardin na kanyang itinanim. Sa tingin ko, aprubahan mo ito, sabi ko sa walang laman na silid. Aalagaan nila ang iyong mga adhikain ngayon, gusto man nila o hindi. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakaramdam ako ng kapayapaan. Ang katarungan ay hindi laging maingay. Minsan, ito ay tahimik, matyaga, masusi. Minsan, ito ay isang dokumentong pinirmahan ng may mabuting hangarin ng mga taong hindi nag-abalang basahin ang mga detalye. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga impresyon sa kwentong ito sa mga komento. Para mapakinggan ang susunod na kwento, ay click ang kahon sa kaliwa. Salamat sa panonood.